si Atienza. Maraming salamat, Dr. Nerissa. Good morning, Kuya Jess. Kaka-text lang ni Yorme at kinakamusta kanya. Kaya pa rin? Ay, report natin yan sa kanya. Sa totoo lang, hirap magising ng Lunes, pero naririnig ko ang mensahe ni Yorme at sasabihin niya, okay lang na walang tulog, but at least gumising pa rin. Kaya maraming salamat dahil gumising kayo ngayong umaga, kahit na mahirap gumising, but it marks the start of the week. But before anything, gusto ko lang i-report sa inyo nangyari last week. Nung nagkaroon ng sunog sa Gagalintondo, ang bilis gumalaw ng MDSW sa leadership ni Direk J. Kaya palakpakan natin siya. And alam niyo, sa totoo lang, nung panahon na nasusunog yun, si Yorme was very concerned. Kaya minabuti niya na ibigay kaagad ang tulong sa mga nasunugan na more or less 300 families. Kaya with that, talaga namang alam natin na buhay ang gobyerno dito sa Maynila. And also, during that time na ang presiding officer natin ay ang ating pro tempore, Konsehal Tol Sarcal, minabuti rin ng 13th City Council na ipasa kaagad ang calamity fund para sa mga barangay na natamaan. Kaya with that, talaga namang makikita rin natin dito na kapag magkasama, executive and legislative branch of government, mabilis talagang makatulong sa buhay ng mga Manileño. I'm very proud of this administration, honestly. And I can really say na magaling ang ating alkalde. And for a week na ako po ang nandito, umarap sa inyo, ang masasabi ko sa inyo, tunay na masakit sa katawan talaga ang ginagawa niya. At alam ko rin, ang true concern niya, dahil kahit na nasa Amerika siya, he was working closely with me. And at the same time, Secretary Letlet, na alam ko si Seclet hindi rin nakatulog dahil siya ang ginugulo ko araw-araw para makasigurado na in line ang gusto ni Yorme sa mga desisyon ngayon dito. But you see, yesterday, nagkaroon tayo ng rally muli sa Liwasang Bonifacio. And I'd like to commend also si Didi Santiago na nandito ngayon. Dahil hanggang madaling araw, nag-message po siya para may report natin kay Yorme ang mga pangyayari sa rally. And it was really peaceful. I also would like to commend MTPB dahil the whole Sunday talaga namang, Sunday, hindi ko na alam kung anong araw dahil hindi pa rin ako natutulog. But the whole Sunday, talaga minonitor ang traffic. DPS na siyang naglinis right after the rally. And lahat ng mga departments na tumulong. Also, si Derek Arnel na nandito rin the whole time para siguraduhin na may suporta ang mga rallies doon to ensure na safe. And also, sa lahat ng mga nagtag kami ni Yorme pagdating sa mga tulongges na nakita na may ginawa sa Arten, sa Osmeña, nakikita po namin yon. And I want you to know, pagdating po niya, may re-report niya sa inyo mga developments na nangyari. And rest assured dito sa Maynila, safe na safe tayo. Dahil kahit ng alkalde natin nasa Amerika, ay talaga namang hands-on pa rin siya dito. I will not prolong this anymore dahil gusto ko tuloy-tuloy na tayo makapagtrabaho. But alam ko, miss niyo na si Yorme. Miss niyo na ba si Yorme? Yes. Ako namimiss ko na ang tulog, kaya miss ko na si Yorme. But don't worry because in a few days, parating na siya, Seclet, correct? Parating na si Yorme, kaya antabayan niya lang ang pagbabalik niya. But nevertheless, one message that I'd like to impart on you today is that, as I always say, life is short. We really don't know when our last breath will be. And given that you're given this mandate to be here, to ensure na kayo'y gumagawa ng paraan para mapabuti ang buhay ng mga Manileño, I ask, do it with love, do it with kindness. And when you are tired, do not forget to just pray and ask the Lord for guidance and grace. Because as He always says, He'll always be there for each and every one of us, so long as we do things for His glory. Maraming salamat sa inyo lahat. Good morning! And may this week be a blessed one for each and everybody who's here today. Maraming salamat sa inyo lahat. Manila, God first.